dapat maluwalhati sa mga sandaling ito. Dalangin ko, Panginoon, na magmula ka, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, ang siyang sumaaming lahat. At dalangin ko, Panginoon, na maging kapakinabangan ang bawat salita na maririnig ngayong gabi, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na hindi makita ang karumihan ko, Panginoon, yung mga pagkakamali na nagawa ko. Hinihingi ko ito ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang makita nila sa gabi ito, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdating nito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin ko, maging yung mga kapatid ko na papunta dito. Dalangin ko na patuloy mo po silang ingatan, gabayan, hanggang sa makarating sila sa bahay na nag-inano, God. Maraming salamat po sa mga kapatid ko na narito na, Panginoon. Patuloy na ikaw ang maruna sa aming gawain ngayon, Panginoon. Bigyan mo po kami ng full attention, full spirit, Panginoon, hanggang pakinig, hanggang magpatawad, hanggang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat ang lahat ng kailangan ko sa mga pangyarihang pangalan na iyong na ng si Jesus. Amen. Amen. Good evening po. Yan, dalawa lang. Meron nga daw po meron daw po isang kumpanya na meron siyang pinausap na dalawang partner. Magkaibang lugar. Sabihin natin sa Batangas at sa Bicol. Binigyan nila ng same amount para mag-produce ng mga dairy products ng basta mga kapag-harvest sila. So, parehas ng mga binigay nilang puto, baka, alagaw, gano'n. Tapos nung after year, first harvest, mas marami na harvest sa farm ng, sabihin natin sa Bicol, kesa sa Batangas. So, palaging daw po gano'n. Mas marami na harvest sa Bicol kesa sa Batangas. So, nag-interview na ngayon yung may-ari kasi nag-iisip siya, bakit kaya mas marami na harvest dun sa lugar na yun? Parehas lang naman sila ng mga supply, ng mga ingredients, ng mga pangangailangan. So sabi ng in-interview yung in-interview muna yung konti na yung harvest. So sabi niya, sabi nung manager nila, yung pinaka-farmer, sabi niya, tinur sila dun sa farm nila. So nakita na sobrang busy yung mga trabahador talaga niya. Talagang wala silang ginagawa kundi magtrabaho. Ayan po, pinapakita namin. Siyempre, gusto nilang ma-impress yun. Gusto nilang ma-impress yung may-ari. So pinakita nila na ito po, may bago din kaming mga makinarya. Diba? Para mas mabilis na yung harvest nila. Pero hindi nila alam na mas konti yung harvest nila. So, lumipat naman sila sa kabilang farm, doon sa mas maraming na harvest. So, sabi nung nag-interview na company, bakit mas maraming na harvest sa inyo? Parehas lang naman. Tapos, nalaman pa nila na sinabi pa nung nag-interview na, sa kabila, sabi niya gano'n, hindi lang nila ginalinan yung ginagawa nila, palagi silang gumagawa. Tapos, inayos pa nila yung mga makinarya nila. Nag-produce pa sila bukod sa binibigay namin. So, sabi nung hindi, not no way na mas marami silang harvest. Pero nag-explain siya. Pero sabi nung nag-interview, pero, ganun pa man, mas marami pa rin kayo na harvest. Bakit? Sabi niya. Sabi lang nung farmer, sabi niya, siguro po, kahit na mas ahead sila sa amin, mas marami silang kaalaman sa amin, at mas lagi silang nag-work araw at gabi siguro sa amin. Ang ginagawa, sabi niya, ano ba ginagawa niyo? Bakit mas marami pa rin kayong naaani kesa sa kanila? So sabi ng farmer, ganito lang naman po kasi, bago kami magsimula sa umaga, hindi ko po muna hinahayaan yung mga farmer ko o yung mga worker ko na mag-work. So ano daw po yung nila ginagawa? Yung nila ginagawa is
manalangin, mag-praise the Lord, at mag-worship. So sabi nga dyan, kung ano man po yung mga ginagawa natin, siguro kaya nga hindi tayo nagsasucceed sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi nga nakakalimutan natin ang Lord. So sad to say nga, sabihin mo nga dun sa katabi mo na ano ka, ikaw ay pinagpala. Kasi nandito ka ngayon, di ba? So meron muna tayo exercise. Nagkwento agad din, no? Exercise muna tayo. Yung magkatabi. Ay, walang kami si Sir. Sige, Sir, ako na lang magsasabi sa'yo. Yung exercise natin, sabihin mo nga sa katabi mo, what are you thankful for? Mabilisan lang. What are you thankful for? Hindi, kung ano yung, hindi. Sabihin mo sa katabi mo yung pinagpapasalamat mo sa kanya. Halimbawa, nagpapasalamat ako, Tatay Nino na nandito ka. Okay. Salamat Tatay Nino sa pagdala. Ako, magpapasalamat kay Sir. Thanks kay ano. Thank you, Pastora, dahil, ano. Thank you, Pastora, for... Thank you. Thank you. Ayan. So, thank you po. So, sabi nga dyan, bakit? Bakit, di ba? Bago pa lang magsimula dapat yung mga gawain natin. Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga kasamahan natin, di ba? At siyempre, magpasalamat tayo sa Lord kasi sa buhay ni sabi nga niya, grateful pa rin ba ako sa kabila ng kawalan ko? So, meron nung nakaraan, meron na ako talaga na-prepare kasi yung sinabi ni Sir na ako nung nakaraan na, meron na talaga. Kaya lang, hindi, sabi ko kay Ate kanina, meron ako na-prepare, kaya lang, parang hindi yung heart ko yun. Iba yung heart ko ngayon. So, ito, hindi na ako mabilis. So, ito din, pinanda rin namin yung mga last ano na sa live group. So, i-share ko na natin po sa inyo. How grateful are you? Gaano na ba tayo ka-grateful sa Lord? Kailan ka huling nagpasalamat sa Lord? Yung buong puso yung napapaiyak ka pa. Kailan nga ba yun? Siguro yung pagkatapos natin magkasakit. Siguro nung pagkatapos natin na ma-answered prayer. Siguro pagkatapos na may mga hinihiling tayo sa Lord. Siguro pagkatapos ng mga problems natin, di ba? So marami talaga. Are we counting our blessings, di ba? Paki-assess nga po yung mga buhay natin sa ngayon. Kasi ito yung nangyari sa akin. Siguro alam niyo naman yung nangyari yung nakakakot. Pero siyempre sabi ko nga, blessing pa rin siya ng Lord. Kasi alam niyo po, yung messenger kasi talagang ginagamit ko, di ba, mag-remind sa ano. Tapos yun yung pinili niya. Talagang si Satan magalit siya kasi gusto niya na yung ma-discourage ako. Kasi totoo naman, nakaka-discourage na rin minsan. Kasi, di ba sabi ko nga, remind ng mga gaganap, hindi naman binabasa. Di ba? Yung hindi naman nila yung ako ba? Paulit-ulit, may may highlights pa. Di ba? Di ba pagka makikita mo agad? Oo. Sabi ko nga, parang nakaka-discourage na. Pero sabi ko nga, di ba, yun na naman gagawin mo Magdudot ka lang naman, di ba? Wala namang maging blessing ka pa sa church na pinabibilangan mo, di ba? Saka, yun naman yung sinabi ni Pastor, na ikaw na mag-remind. So, yun, sabi ko nga, ginamit din siya ni Satan para, yung maano din ako. Pero sabi ko, hindi ako papayag. Sabi ko, anak ko, i-report na natin, i-report na natin yung account mo. Sabi ko, hindi. I-report ko yan. Kaya ni Lord yan. So, yun. Sabi nga, na-appreciate ko po yung communication ng panahon na yun. Sobrang na-appreciate ko yung gadgets, yung komunikasyon. Talaga yun po, komunikasyon sa komunidad, komunikasyon sa church, komunikasyon sa pamilya. So, kasi po yung unang-una kong mga tinawagan through SIM card, yan, si Sir Ryan. So, thank you, Sir. Kasi mabilis siya nag-send din doon na okay, magsasend ng Gcash. Mag-send kayo ng promise doon sa pangalan ko. Okay, magsasend kasi ibang pangalan yung binibigay. Doon ako nalungkot May pangalan, ibang pangalan. Sana yung pangalan mo na lang. Pero sabi ko nga, in a way, talagang alam ni Satan, no? Sabi ko, alam, tinutulungan ba ako ni Lord? Alam, hindi kasi pangalan ko yun. Kung pangalan ko yun, alam niya kasi na kailangan ko. Kumbaga, talagang, yung panahon na yun, talagang ginigig. Hanggang ngayon naman, pero syempre sa biyaya ng Lord, maganda pa rin. Maganda pa rin. So, sabi nga yan, we're counting our blessings. Diba? Assess your life. Last 5 years ago, ano ka? Sige nga. Imagine nyo, last 2 years ago, ano ka? Diba?
may grace, di ba? Because of God's grace, nababalyo natin yung mga bagay kapag alam natin na malapit na mawala. Alam mo yung sabot, di ba? Malapit na mawala, nababalyo na natin yung 20 pesos, di ba? Pag nga ngayon, makikipag-away ka pa sa tricycle, kapag sobrang singit sa'yo. So, sabi nga dyan, di ba nababalyo natin yung isang bagay, pagkakulang din sa'yo. Yun ba yan? Yung kulang sa'yo. Do you remember the days na meron ka, na walang-wala ka rin? Sabi nga din, yung mga Israelita, 40 years sila. May provision sila ni God, di ba? Pero nagkaroon sila ng ano po, ungrateful heart. Di ba? Palagi sila nagko-complain, alam naman ako po natin yun. Nag-worship sila sa mga idols, at saka nakalimutan nila ang Lord. So, sabi po sa Hosea 13:4-6, Hosea 13:4-6. Sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na inyong Diyos, ako ang nagpalaya sa inyo sa Egypto. Noon wala kayong ibang Diyos kundi ako, at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Hinalingan ko kayo sa ilang, sa lupayong puyo at tigang. Ngunit na kayo mabusog ay naging palalo at kinalimutan na ninyo ako. So, di ba, nakalimutan na-acknowledge ba nila ang Lord? Tayo, salamat sa Lord kasi nandito tayo. Na-acknowledge natin ang Lord, di ba? Sa sarili natin. Kasi nakakalungkot minsan na kapag sinagot na ng Lord yung mga prayer natin, nakakalimutan na natin siya. Di ba sabi nga ng Lord, matapos niyong mabusog, matapos mo kayong pakainin, matapos mo sagutin yung panalangin nyo, saan ka na? Di ba? Nakakalungkot kung sasabihin sa atin ng Lord yun na, pero imagine naman natin yung mga tagtuyo tayo, di ba? After na masatisfied natin siya. Kaya nga naging devotion ko na talaga na umattend pag-prayer gathering talaga. Kaya kahit, sabi nga sa kanta, di ba, kahit pinipigilan, di ba pa yun? Kasi hindi po, ito talaga, kasi nung nagkasakit niya yung darling ko, parang ito talaga yung pinag-pray ko na Lord, talagang sinobrahan ko talaga yung So, answered prayer kasi. So, yun nga yung grateful heart. So, huwag tayong makalimot. Same with us, di ba? Never na tayong pinabayaan. I pray na hindi tayo maging Israelita. Hanapin natin yung kamay ng Lord, di ba? Yung presensya niya. Yung mga promises niya, di ba? Dapat daw nating tuparin. Kung nag-promise ka sa Lord, na lagi ka nang a-attend, gawin mo. Kasi di ba, nakakatampo naman kung hindi natin tutuparin yung mga promises natin. Kung tayo nga di ba, pag may nag-promise sa atin, sabi mo, lilibre mo kami sana, tapos di naman, nagtatampo na tayo. So, kung ang Lord nga, baka magtampo rin sa atin, di ba? Nakakatampo naman pagka nakakalimutan natin yung mga promises natin sa Kanya. Kung what more pa nga si Lord, di ba, pag nag-promise tayo. Sabi nga dyan, kung yung mga promises natin, yung mga prayer natin, ipapasok daw natin sa bote, tapos, tatakpan natin yung cork, yung parang sa wine. Sabi nga dyan, God will pop the cork. Pag tinanggal ng Lord yung cork doon or yung takip niya, ano daw mangyayari pag tinanggal ng Lord yung takip sa bote? Lalabas yung champagne celebration. Di ba pumuputok yun ng gano'n? So, pagka daw kung gano'n din yung mga promises natin in prayer, tinanggal ng Lord, iba yung effect niya, di ba? So, sobrang celebration. Grateful reminder. Sabi diyan, paano ba tayo magkakaroon ng grateful heart? I-remove daw natin yung selfishness. Ano ba? Tanggalin natin yung pagiging makasarili. Di ba? Paano ka magkakaroon ng pusong pusong magpapasalamat? Nagpapasalamat pala. Ang grateful pala nagpapasalamat yan. Paano ka magkakaroon ng pusong nagpapasalamat kung punong-puno ka na selfishness sa sarili, di ba? Sa Haggai 1:3-11, sabi mo sa Haggai 1:3-11,
Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay, sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyari sa inyo? Marami na kayong kaihasin, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain na kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak na kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin. Ayan, sabi, kumikita nga tayo, pero kulang pa rin, di ba? Alam ba ninyo kung bakit ganyan na nangyayari? Alam ba ninyo? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masihan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong ani ng kasagana, ngunit kayo nabigo, at ang kaunting ani na inuwin nyo ay aking pangis ng bulan. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abala-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tatlo yun ang ipararanas ko sa buong lupain sa mga kapatiran at kaburulan, sa mga inaaning putin, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. So yun, bakit nga ba? They started to, yung sabi nga dyan, kain kayo ng kain, pero hindi kayo nabubusog, di ba? Inom ng inom, pero hindi nauubaw pa rin. Yung sahod niya, parang dumadaan lang, di ba? Yung parang bulsang butas. Pero lahat naman tayo, walang, sabi nga niya, masisipag naman sila, masisipag naman po sila eh. Oo, pero nakakalimutan sila, di ba? Kaya, ano sabi ng Lord, di ba? Meron ka bang binibigay sa Lord? Yun po yung tanong niya. Yung sweldo, lagi kulang, kasi nakakalimutan siya. Sabi nga niya, giving glory back to God, at obey the Lord. Lagi po nating tatandaan na kung faithful po tayo, unang-una natin i-bless yung kingdom ng Lord, di ba? Unang-una naman talaga yun eh. Kahit naman walang-wala na tayo, marami tayong ibibigay. Pera, di ba? Talent, time, yan. Yan po yung mga pwede natin ibigay sa Lord. Hindi lang naman din laging pinansyal, di ba? Tapos, number 3, always remember that you are blessed. Yan. Sa Habakkuk 3:17-19. Palagi lang po natin iisipin, lagi natin alalahanin na tayo ay blessed. Habakkuk 3:17-19. Bagamat di namumunga ang puno ng higos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anin sa mga bukid, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na nagliligtas sa akin. So yun, di ba? Pag laging hindi ka na nanulungkot ka, naiisip mo na, ay, ayoko na. Diba? Sabi nga namin sa yung fellowship, balik ka ulit sa cross. Tingin ka lang sa cross. Kapag ka nalulungkot ka na, pag nadi-discourage ka na, usually talaga, nakaka-discourage talaga, lalo na yung mga, minsan yung katabi mo, yung mga katabi mo, nakaka-encourage ba yan? Nakaka-discourage pa ba? Nakaka-encourage. Yeah. So, dapat daw po, nakaka-encourage din tayo, di ba? Yung mga, kung lagi natin iisipin na blessed tayo. So, dapat kung blessed ka, maging blessed ka rin sa kapwa mo. Kung hindi ka grateful dahil nagiging, i-analyze mo, di ba? Dapat daw, kaya tayo lahat, alam mo na grateful tayo, kaya natin tayo lahat. Kasi, nandito tayo sa Lord, di ba? Na-appreciate natin lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, maliit o malaki, di ba? So, alam ko naman po na tayo ay
grateful ngayong gabi. So, wala tayong dahilan para maging ungrateful, di ba? Lagi po tayong tumingin sa cross. Lagi po natin yung tingnan sa yung cross. Pagpasalamat natin lagi sa Lord yung mga nangyayari sa buhay natin. And the conclusion verse po natin ay Colossians 2:7. Ano tayo katapos? Sa Colossians 2:7. Magpakatatag kayo at isalin ninyo sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa mga pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So, lagi lang po tayo magpasalamat sa Diyos kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, kung ano mang seasons meron tayo ngayon, maliit man o malaki, na nangyayari sa buhay natin, kung ano man po yung mga problems natin, may magandang tinuturo ang Lord sa atin, di ba? May mga magandang bagay kung bakit yung katabi mo ay katabi mo ngayon. Kung bakit yung katabi mo ay nagiging encouragement sa'yo and discouragement. Di ba? Sabi nga rin, kung may mga toxic ka rin ng mga kasama, sabi nga ni Pastor, tandaan ko, sabi niya, iyon din po ay biyaya ng Lord. Kasi natitest yung ano natin. Ano ba? Maraming natitest sa atin. Yung patience mo, pag-ibig mo, ano yun, control sa sarili, o diba? Huwag naman tayong maging dahilan paglabas ng bunga ng Espiritu ng kapatid natin at pagkaalis ng bunga ng Espiritu na. So, tayo pong lahat ay manalangin. Hindi ng Diyos na magpangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa gabi ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng area ng buhay namin, Panginoon. Maging tagtuyot, taglamig, Panginoon, at tag-ani. Patuloy na ikaw po ang dahilan ng lahat ng bagay na nangyayari sa amin. At alam po namin, Panginoon, na may dakilang purpose kami kung bakit kami po ang pinili mo na magtinggol sa iyo, Panginoon, kung bakit kami ay may calling, Panginoon, kung bakit kami narito ngayon upang ipanalangin ang aming mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessings and opportunities na ito, Panginoon, na binigay mo po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ikaw ang managana, patuloy na ikaw ang manghari sa bawat puso namin, Panginoon. At patuloy kami na palaging maging magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Naging sa mga kapatid namin, Panginoon, na wala rito, Panginoon. Dalangin ko na patuloy mo po silang ingatan. Salamat po sa mabigayang salita na itinatulog sa amin. Lahat na ito ay dalangin po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Papasa ka na itong kasi grateful ako. Pasensya na kayo kasi mahirap yung ginaging kaya nila. Wala kayong isa. Isa lang Walang isang candy. Wait lang. Kailangan, hindi ko sinabi kainin mo. Kumuha ka lang. Sabi ko, di ba kainin ko? Sabi ko kainin? Ayan. Ayan. Tapos, ako na rin ang nagpapalukis. Hindi binibigay ni Ate Luz. Kabibili ko nga lang yung Ate Luz niya. Hindi. Dapat mag-effort ako sa kaso lang. Pwede lang yung... dali ba? Makapag-pray na tayo. Bawa na kayo. Sir. Isa lang? Oo. Magsama-sama na yung Magsama-sama na yung parehas ng candy. Kung wala kang kasama, kakalungkot. Yung ponche na. Fresh. Fresh. Kayong dalawa. Mag-groupings na po yung magkasama. Yung parehas ng candy. Kasi yung sasabihin ko na kung anong gagawin nyo. Wala kang prestige! Dati alam saan ka? Layo kayo konti kasi magpapray pa tayo. Akin din sobrang. Akin din. So, ito na yung Akala ko kasi marami natin. Wala, ilan lang tayo natin. So, ito pa. Ang press, ang ipag-pray nyo ay country. Diba? Country ipag-pray nyo. Lahat ng nangyayari sa ano natin pag-usapan nyo lahat ng mga nangyayari sa mundo natin alam nyo na. Tapos yung prayer request ng dalawa.
Tapos sa inyo ay, ano? Sa inyo ay family. Family. Ay, pray next na hindi, family. Ito lang yan. Kasi grateful heart, kaya Henry. O, tapos sa inyo ay church. Pray for church. Tapos salingin na rin yung mga grateful prayer request na. Ang sa church, isama natin yung pastor's appreciation. At saka, ano ba yun yung sa